Ah, Word City. A colorful place where every street has a story and there is always something to learn. Let's see who's at the treehouse today. Mhm. Oh, tapos, tingnan muna kung sariwa bago bumili. Hello, Melt. Oh, hello po! You seem to be occupied. Opo, tinatandaan ko lang po yung mga bilin ni Mama. Ito po, inutusan niya po kasi ako na bumili ng ingredients para po sa hapunan namin mamaya. What's on your list, Melt? Ito po, hipon, Shrimp. bagoong, Shrimp paste. kalabasa, Pumpkin. talong, Eggplant. sitaw, String beans. okra, Lady's fingers or just okra. at ampalaya. Bitter gourd. Opo, kailangan din ni Mama ng bawang, sibuyas at kamatis. Pero meron na po niyan sa bahay kaya hindi ko na po kailangan bumili. That's a lot of ingredients. What you cooking for dinner, Melt? Gusto niyo po ba hulaan? Bigyan ko po kayo ng clue. Magigisa muna tayo ng bawang, sibuyas at kamatis. Tapos, ilalagay yung bagoong. What could it be? Tapos, maglalagay po tayo ng hipon at ng iba't ibang gulay. Sobrang masustansya po itong ulam na to. I think I know what it is. What about you, friends? Do you know what Melt and his family will be making for dinner? That's right. Are you making pinakbet for dinner, Melt? Opo! Tama po kayo! Magluluto po si Mama ng masarap na pinakbet na may hipon mamaya para sa hapunan. That sounds delicious. Opo, pero medyo mahirap lang po yung iniutos ni Mama. Kailangan ko rin po kasing i-budget itong binigay niya na 300 pesos para sa ingredients. Kaya kailangan ko po muna mag-math. Don't worry, Melt. We'll help you. Talaga po? Salamat po! Ang sabi po ni Mama, ang hipon ay 150 pesos. Tapos, isang gayat ng kalabasa ay 40 pesos. Isang tali ng talong ay 25 pesos. Sa isang tali naman ng sitaw ay 20 pesos. Sa okra naman ay 20 pesos din. At isang piraso ng medium size na ampalaya ay 20 pesos din. Panghuli, ang bagoong naman ay 25 pesos. That makes 300 pesos. Oh, opo, tama po. You have just enough money to buy the ingredients for pinakbet, Melt. Na-imagine ko na lasa ng pinakbet. When buying at the market, when you want to say, how much is this? How much? Magkano? This? Ito. And add po to make it polite. Magkano po ito? How much is this? Magkano po ito? Your turn. Good job! Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25.
yung amoy dagat at hindi amoy malansa. Teka, ano po ba ang amoy ng dagat? It smells salty and fresh. Oh, okay po. By the way, Melt, where will you buy the ingredients you need? Hintayin lang po natin. Dadaan po dito sila Manong na naglalako ng mga fresh ingredients. Isda, hipon, alimango, bagong huli. Bili na kayo. Did you hear that? Ay opo, nandito na po siya. Magandang umaga, Melt. Magandang umaga po, Manong Mario. Wow! Ang dami naman po ng tinda niyong fresh seafood. Oo, Melt. Ito, tingnan mo. Ang mga tinda kong galunggong, bangus, ipon, alimango, at tahong. Lahat yan ay siguradong sariwa. Ano bang hanap mo ngayon, Melt? Magluluto po kami ng pinakbet na may hipon. Uy, masarap yun ah. Ito, tamang-tama. Sariwang-sariwa mga tinda kong hipon. Bagay sa pinakbet na lulutuin nyo, Melt. Wow, Manong Mario! Oo nga po, gumagalaw pa sila. Ilang kilo ba ang kailangan mo? Ang sabi po ni Mama, bumili po ako ng hipon sa halagang 150 pesos po. Sige, Melt. Bibigyan na lang kita ng halagang 150 pesos. At dahil suki ko na kayo, bibigyan na din kita ng dagdag na hipon. Wow! Ang bait mo po talaga, Manong Mario! Hindi naman. Salamat po! Ito po yung bayad. Magkano na nga ba ang sukli ko? The shrimp costs 150 pesos. Melt gave Manong 200 pesos. Ito na ang sukli mo, Melt. 50 pesos! Sabi ko na, tama ako eh. Salamat po, Manong Mario! Good job, Melt. You did it, Melt. You got the hipon for the pinakbet. What else do you have on your list? Meron na po tayong hipon. Kailangan pa po natin ng mga gulay at bagoong. May natitira pa po tayo na 150 pesos para sa mga ingredient na kailangan natin. Where will you buy those, Melt? Hihintayin po natin si Manong Ben. Siya po yung nagtitinda ng gulay sa kariton. Lagi po kami bumibili sa kanya ng gulay. Do you hear that, Melt? Could that be him? Teka po. Manong Mario is a fisherman. He goes out on a boat every morning to catch fresh fish with his net. Manong Mario wears long-sleeved shirts to protect his skin from the sun. He also wears a hat made from woven rattan or bamboo. This is called a salakot. Password of the day. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Password of the day. S-A-V-I-N-G. Saving. Ibig sabihin,
hindi mo ginagastos lahat ng pera mo ngayon para magamit mo ito sa susunod. Baka para sa isang mahalaga o espesyal na bagay. Hihintayin po natin si Manong Ben. Siya po yung nagtitinda ng gulay sa kariton. Lagi po kami bumibili sa kanya ng gulay. Do you hear that, Melt? Could that be him? Sorbetes! Sorbetes kayo dyan! That doesn't seem like Manong who sells the vegetables you need, Melt. Ay, opo. Hindi nga po. What does he sell? Sorbetes. Wow, sorbetes! Ah, it's Manong Sorbetero with his ice cream cart. Oh, may iba't ibang flavor po yun. May mangga, may cheese, may ube. Parang gusto ko po bumili nun. Pwede po kaya? How much money do you have left, Melt? Oh no, Melt. You still need the 150 pesos to buy the rest of the ingredients for pinakbet. Pero parang gusto ko pong tikman. Uh-oh. Paborito ko po kasi ang sorbetes. Well, Melt, I think we need to assess our needs and wants. Po? Needs and wants? Yes, needs and wants are very different. When you only have a limited amount of resources, in this case, money, you need to decide which goes in which list. Oh! Kagaya po noong bumili kami ng gamit sa school. Inuna namin yung mga kailangan, gaya ng lapis, papel, at notebook. Yes, Melt. Tapos, kapag may extra, papayagan ako ni Mama na bumili ng magandang pencil case. Exactly. In that case, your pencil, paper, and notebooks belong in the needs list. A cool pencil case belongs in the wants column. Paano po ngayon? Pwede po ba ilagay ang sorbetes sa needs? In this situation, your list of ingredients goes in the needs list. Oh, opo. Tama po. The sorbetes, since you don't need the sorbetes for dinner, can go in the wants list. Ah, okay po. Kahit na masarap ang sorbetes, wants pa rin siya. Tapos, ano po ang gagawin sa list? Your needs list should be fulfilled first. Ibig sabihin po, hindi muna dapat ako bumili ng sorbetes? It seems so, Melt. But maybe we can ask your mom if it's okay to buy the sorbetes if there's money left over from the budget. Oo, opo, tama po kayo. Mama! Pumayag po si Mama. Kung may extra daw po sa budget, pwede daw po akong bumili ng sorbetes. That's great, Melt. Gulay! Gulay kayo dyan! Yun, sa wakas! Nandito na po ang kariton ng gulay ni Manong Ben. Manong Ben, pabili po. Uy! Hello, Melt! Anong gulay ang kailangan mo? Madami po. Inutusan po kasi ako ni Mama na bumili ng mga gulay para sa ulam naming pinakbit mamayang hapunan. Uy, ang sarap naman ng ulam niyo sa hapunan. Tamang-tama. Marami akong tindang gulay ngayon. Manong Ben, pabili po ako ng sitaw, okra, talong, kalabasa at ampalaya po. Look, here we have the kalabasa, talong, sitaw, okra, and ampalaya. Magkano po lahat, Manong Ben? Ang nabili mo, Melt, ay kalabasa, talong, sitaw, okra, at ampalaya. Teka, Melt, di ba kailangan mo pa ng bagoong? Ay, oo nga po pala, Manong Ben. Buti na lang po pinaalala nyo. Tamang-tama. May bagong deliver akong bagoong dito. Heto, 25 pesos lang ang isang supot. Ang lahat ng binili mo, Melt, ay 150 pesos. Pero dahil suki ko naman kayo,
bigay ko na lang sa iyo ng 130 pesos. Wow! Salamat po, Manong Ben! Ito po yung bayad. Ang sukli mo ay... The ingredients cost 130 pesos. Melt gave Manong 150 pesos. Ayun, 20 pesos. Salamat po! Good job, Melt. You now have everything you need for the pinakbet. I'm sure your mama will be proud of you for completing your task. Opo, salamat po sa tulong nyo. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Art sketchbook. Look at this. This is Manong Sorbetero's cart. It is made of wood and has bright hand-painted designs. Each Sorbetero cart is unique. They could have geometric designs or special fonts in different colors. There's a bell that makes the iconic Sorbetes cart sound. It sounds like this. Cling, 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 cling. Inside the carts are containers for 3 different Sorbetes flavors. Look! There could be chocolate or chocolate, cookies and cream, and strawberry. Mangga, ube, and queso. Avocado, buko pandan, and fruit salad. What other ice cream flavors could there be? Manong Sorbetero also has a glass box for all his ice cream cones. There's 10 pesos for small and 20 pesos for large. Look, there are also bread buns for the ice cream. Have you ever had sorbetes on a bun? Sorbetes tastes really good on a hot summer day. Sorbetes! Sorbetes kayo dyan! Look, Melt. Manong Sorbetero came back. Oh, may natira po tayong budget. Ibig sabihin, pwede po tayo bumili ng sorbetes. Manong! Manong! Pabili po! Hello, Melt! Gusto mo ng sorbetes? May iba't ibang flavor. May mangga, may ube, at may cheese. Wow! Ang sarap naman po! May natira po akong 20 pesos sa budget na binigay ni Mama. Saan po kakasyang pera ko? Meron tayong small, 10 pesos. Meron din large, 20 pesos. Well, Melt,
you can definitely get one large sorbetes. Wow! Ang sarap! Pero... alam ko na po! Pabili po ako ng 2 small para tig-isa kami ni Mama. Oh, Melt, ang pogi mo ng bata, ang sweet mo pa. Salamat po! Maliit na bagay po. Hi, Melt! Hi, Melt. It seems like you did a lot this morning. Oo, bumili ako ng mga ingredients para sa lulutuin ni Mama mamaya sa hapunan. Oh, you're so responsible, Melt. I can't do that on my own. Siyempre, kaya mo rin yun, Art. Baka sa una, kailangan mo lang ng tulong. Pero sigurado ako, sa susunod, magagawa mo rin yun mag-isa. Ganon din naman ang ginawa namin ni Mama. Tinuruan niya ako at hinayaan niya akong matuto kung paano bumili mag-isa. Oh, then I suppose I'll practice doing that too. Me too! I want to learn how. You'll have to include me as well. It's a valuable skill to have. Sige, tuturuan ko kayo. Ganito kasi yan. Kapag bibili ka ng seafood, dapat amoy dagat at hindi amoy malansa. Tapos, kapag isda naman, tignan mo yung mata ng isda. I wonder how Melt's mama will cook the pinakbet later. Handa na ang hapunan. Kakain na. Wow, gulay! Paborito ko ang gulay! Melt anak, salamat ulit sa tulong mo ha. Walang anuman po, Mama. Salamat po sa masarap na pagkain. Kain na po tayo! It's nice to see Melt being so responsible. He's surely a big help to his parents. And like Manong Sorbetero said, he's such a sweet son.